Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang lagay ng inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, nasaan man kayo sa mundo. Narito na naman tayo para sa isang panibagong kwento. Isang kwento na hindi lamang pupukaw sa inyong damdamin, kundi mag-iiwan din ng isang katanungan sa inyong isipan. Sabi nila, ang pera daw ang sagot sa lahat ng problema. Kayang bilhin ng salapi ang pinakamagarang bahay, ang pinakamasasarap na pagkain, at ang pinakamagaling na doktor. Pero paano kung ang lunas na hinahanap mo ay hindi matatagpuan sa reseta ng doktor o sa mamahaling ospital? Paano kung ang himalang kailangan mo ay nasa mga kamay ng isang taong wala ni isang kusing? Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ng pag-asa sa gitna ng katahimikan? Simulan na natin ang unang kabanata ng Ang Tinig ng Puso. Bumasag sa katahimikan ng malawak na pasilyo ang tunog ng nabasag na porselana. Kasunod nito ay ang matinis na sigaw ng isang babae, ang ikasyam na yaya na tumagal lamang ng 2 araw. Napapikit na lang si Lakan Ilustre habang nakaupo sa kanyang opisina. Dinig na dinig niya ang mga yabag ng babae na tumatakbo pababa ng hagdan, bit-bit ang kanyang mga gamit habang sumisigaw na hindi na siya babalik sa bahay na ito na puno ng sumpa. Hindi tumayo si Lakan. Nanatili siyang nakaupo sa kanyang mamahaling leather chair habang nakatuon ang paningin sa bintana kung saan tanaw ang malakas na buhos ng ulan sa labas ng Hacienda Hiraya. Madilim ang langit, kasing dilim ng kanyang mukha. Sa kanyang harapan, nakapatong sa mesa ang patong-patong na medical records, mga resibo mula sa mga espesyalista sa Amerika, Europe at Singapore. Milyon-milyon na ang nagastos niya, pero ang resulta ay nananatiling pareho. Wala. Wala pa ring naririnig ang kanyang anak na si Himig. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Lakan. Ang yaman niya, ang kapangyarihan ng pamilya, ilustre, ang respeto ng mga tao sa probinsya ng Sansinag. Lahat ng yon ay walang silbi sa sandaling ito. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamahirap na tao sa mundo. Ang kailangan lang naman niya ay isang taong kayang mag-alaga sa kanyang anak. Hindi isang taong tatakbo dahil lang sa takot. May kumatok sa pinto. Pumasok ang kanyang mayordoma na si Manang Sol. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Sir Lakan, mahinang tawag nito. Nakaalis na po si Yaya Mel, pero may naghihintay po sa labas. Yung aplikante po na galing sa bayan. Kanina pa po siya. Basang-basa na ng ulan dahil ayaw pumasok hanggat hindi niyo pinapahintulutan. Tumingin si Lakan sa orasan. 4:00 na ng hapon. Nakalimutan niyang may schedule siya ng interview ngayon dahil sa gulo kanina. Papasukin mo! Maikling utos ni Lakan, hindi man lang inaalis ang tingin sa ulan. At bigyan mo ng tuwalya. Ayokong magputik ang sahig ng opisina ko. Ilang sandali pa, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang isang babaeng payat, nakasuot ng kupas na t-shirt at maong na palda. Basang-basa ang kanyang buhok at nanginginig siya sa ginaw. Pero nakuha niyang tumayo nang tuwid nang humarap siya kay Lakan. Dahan-dahang inikot ni Lakan ang kanyang upuan para harapin ang aplikante. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Mukhang gutom, mukhang pagod at mukhang galing sa hirap. Walang-wala ito kumpara sa mga naunang yaya na may mga sertipiko at uniforme. Anong pangalan mo? Tanong ni Lakan. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Amihan po. Amihan di Malanta. Sagot ng babae. Mahina ang boses niya pero malinaw. Hindi siya yumuko gaya ng ginagawa ng karamihan kapag kaharap ang isang ilustre. Sinalubong niya ang tingin ni Lakan. Alam mo ba kung bakit umalis ang yaya kanina? Tanong agad ni Lakan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Napalunok si Amihan. Narinig ko po ang sigaw niya. Umalis siya dahil hindi niya kaya ang anak ko. Madiing sabi ni Lakan habang tumatayo at naglalakad
Palapit kay amihan. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Si Himig ay hindi ordinaryong bata. Siya ay 8 taong gulang, pero hindi siya nagsasalita. Hindi siya nakakarinig. At madalas, nagwawala siya dahil sa frustration. Nasugatan niya ang huling yaya. Ang nauna doon, kinagat niya. Huminto si Lakan sa tapat mismo ni amihan. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata ng babae, pero hindi ito umatras. "Kailangan ko ng pera, sir," sagot ni amihan. Ang boses ay nanginginig ng bahagya, pero buo ang loob. "May sakit ang nanay ko sa probinsya. Wala po kaming pambili ng gamot. Kahit ano po, gagawin ko. Hindi po ako takot sa bata." Napatawa ng mapakla si Lakan. "Hindi ka takot? Iyan din ang sinabi ng 9 na nanauna sa'yo. Lahat sila tumakbo." Bumalik si Lakan sa kanyang mesa at kinuha ang isang folder. Inihagis niya ito sa harap ni amihan. "Ito ang kontrata. Mataas ang sahod, triple ng kung anong kikitain mo sa bayan. Pero may 3 rules ako sa bahay na ito. Una, bawal kang magtanong tungkol sa personal na buhay namin. Pangalawa, susundin mo lahat ng sasabihin ni Dr. Severo, ang doktor ng anak ko. At pangatlo," tinitigan ni Lakan si amihan ng matalim. "Huwag na huwag kang magmamarunong. Yaya ka lang. Ang trabaho mo ay siguraduhing kumain siya, maligo, at hindi saktan ang sarili niya. Huwag kang umarte na parang ina niya. Naiintindihan mo?" "Opo, sir," mabilis na sagot ni amihan. "Pwes, huwag nating sayangin ang oras. Sumunod ka sa akin." Lumabas si Lakan ng opisina at sumunod naman si amihan. Habang naglalakad sila sa mahabang hallway ng Hacienda Hiraya, hindi mapigilan ni amihan na mamangha at matakot. Ang bahay ay parang isang palasyo. Matataas ang kisame, may mga mamahaling painting, at kumikinang ang sahig. Pero napakatahimik. Walang tunog ng radyo, walang telebisyon, walang nagtatawanan. Ang tanging naririnig lang ay ang malakas na hampas ng hangin at ulan sa labas. Para bang ang bahay mismo ay nagluluksa. Huminto sila sa tapat ng isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ito lang ang pinto na may padding, parang dingding ng isang recording studio. Binuksan ni Lakan ang pinto. Ang tumambad sa kanila ay isang malaking kwarto na puno ng mga laruan. Pero ang lahat ng iyon ay nakakalat sa sahig. Sa isang sulok, nakaupo ang isang batang lalaki. Payat ito at maput-putla. Nakatalikod siya sa pinto. Ang mas nakakabahala ay ang ginagawa niya. Paulit-ulit niyang inuuntog ang kanyang ulo sa dingding na may foam. Dug, dug, dug. Mahina lang, pero may puwersa. "Himig," tawag ni Lakan, kahit alam niyang hindi siya nito maririnig. Agad na lumapit ang ama at hinawakan ang balikat ng anak para patigilin ito. Nang humarap ang bata, napasinghap si amihan. Ang gwapong mukha ng bata ay puno ng luha. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot at sakit. Nakahawak ang mga kamay nito sa kanyang mga tainga na para bang may gustong tanggalin sa loob. "Anong nangyayari sa kanya?" bulong ni amihan. Hindi niya napigilan ang sarili. Nasasaktan po siya. Wala siyang naririnig kaya siya na-frustrate. Galit na sagot ni Lakan habang pilit na niyayakap ang anak na nagpupumiglas. "Huwag kang tumayo lang dyan. Tulungan mo akong pakalmahin siya. Kunin mo yung gamot sa ibabaw ng mesa." Natatarantaman. Mabilis na kumilos si amihan. Nakita niya ang isang bote ng gamot at hiringgilya na walang karayom, pampakalma na iniwan ni Dr. Severo. Inabot niya ito kay Lakan. Pinilit ni Lakan na painumin ang bata. Umubo si Himig at umiyak ng walang tunog. Ang muka ay namumula sa effort ng pag-iyak. Pagkatapos ng ilang minuto, dahil sa bisa ng gamot, unti-unting bumigay ang katawan ng bata. Huminto ang pagwawala at napalitan ito ng mabibigat na paghinga.
Inihiga ni Lakan si Himig sa kama. Pinunasan ng ama ang pawis sa noon ng anak. Sa sandaling iyon, nawala ang pagiging istrikto at lamig ni Lakan. Nakita ni Amihan ang isang amang pagod na at halos sumuko na sa laban. Lumapit si Amihan ng dahan-dahan. Tiningnan niya ang bata. Tulog na ito, pero nakakunot pa rin ang noo. Napansin ni Amihan na ang kanang kamay ni Himig ay nakakuyong pa rin malapit sa kanyang tainga. May kung anong naramdaman si Amihan. Awa? Oo, pero higit pa doon. Parang pamilyar ang sakit na nakikita niya sa mukha ng bata. Nang hindi namamalayan, napahuni si Amihan. Isang mahinang himig, pabulong na kanta na madalas kantahin ng nanay niya noong bata pa siya para patahanin siya kapag masakit ang tiyan niya. Tahan na. Ang boses ni Amihan ay malambing, sumasabay sa ritmo ng ulan sa labas. Biglang may nangyari na nagpatigil sa paghinga ni Amihan. Si Himig, na akala niya ay tulog na dahil sa gamot, ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang tumagilid paharap sa direksyon ni Amihan. Ang noo ng bata ay kumunot na parang may pilit na iniintindi o pinakikinggan. Nanlaki ang mata ni Amihan. Sir Lakan, bulong niya. Gumagalaw siya. Parang naririnig niya ako. Mabilis na tumayo si Lakan at hinarap si Amihan. Ang mukha ng bilyonaryo ay bumalik sa pagiging matigas at galit. Tumigil ka! Madiin at pabulong na sigaw ni Lakan. Hinawakan niya ang braso ni Amihan at hinila ito palayo sa kama. Pero sir, nakita niyo po ba? Tumagilid siya nung humuni ako. Pagpupumilit ni Amihan. Sinabi nang tumigil ka. Ang boses ni Lakan ay puno ng pait. Binitiwan niya si Amihan na parang napaso. Walang naririnig ang anak ko. Ang nerve sa tenga niya ay patay na. Sinabi na iyan ng 10 doktor sa akin. Ang nakita mo ay reflex lang, epekto ng gamot. Tinitigan ni Lakan si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nagbababala. Huwag mong bibigyan ng false hope ang sarili mo at lalong-lalo na ako. Dahil kung gagawin mo yan, kung lolokohin mo ako na parang may pag-asa pa, ikaw mismo ang magpapalayas sa sarili mo dito. Tumalikod si Lakan at naglakad palabas ng pinto. Magbihis ka na. Simula na ng trabaho mo ngayon. Bantayan mo siya. Naiwan si Amihan sa kwarto kasama ang natutulog na si Himig. Rinig na rinig pa rin ang malakas na ulan sa labas at ang tunog ng pagsara ng pinto ni Lakan. Dahan-dahang lumapit ulit si Amihan sa kama. Tinitigan niya ang tainga ng bata. Mapula ito sa paligid at may kakaibang amoy na hindi amoy ng karaniwang gamot. Alam ni Amihan ang sinabi ng amo niya. Alam niyang bawal siyang magmarunong, pero ang puso niya ay nagsasabi ng iba. Muli siyang humuni, mas mahina pa kaysa kanina. At sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang maliit na daliri ni Himig na kumibot. Hindi refleksyon, may alam si Lakan at ang mga doktor na mali. At sa unang gabi niya sa Hacienda Hiraya, naramdaman ni Amihan na ang trabahong ito ay hindi lang basta pag-aalaga. Ito ay isang misyon. Hindi pa man sumisikat ng tuluyan ang araw, gising na si Amihan. Sa totoo lang, hindi naman siya dinalaw ng antok. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naaalala niya ang nangyari kagabi, ang mahinang paghuni niya, ang paggalaw ni Himig, at ang galit sa mga mata ni Lakan ilustre. Huwag kang magmamarunong. Iyon ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya habang nagwawalis siya sa malawak na hardin ng mansyon bago pumasok sa kwarto ng bata. Kailangan niya ang trabahong ito. Ang bawat sentimo ng sweldo niya dito ay nakalaan na para sa gamot ng nanay niya sa probinsya. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi siya pwedeng masisante. 8:00 ng umaga, nang pumasok siya sa kwarto ni Himig, dala ang agahan nito. Gising na ang bata. Nakaupo ito sa gitna ng malambot na carpet na papaligiran ng mga mamahaling laruan, mga robot, tren, at Lego na galing payata sa ibang bansa. Pero wala sa mga yon ang hawak niya.
May hawak siyang isang itim na Crayola. Sa harap niya ay isang malaking sketchbook. Himig! Kain na tayo. Bati ni Amihan. Pinipilit na gawing masigla ang boses kahit alam niyang hindi siya nito naririnig. O baka naririnig siya, pero ayaw lang maniwala ng iba. Hindi lumingon ang bata. Nakayuko ito, mariing idinidiin ang Crayola sa papel. Skrit, skrit, skrit. Tunog yun ng gigil, tunog ng frustration. Dahan-dahang lumapit si Amihan at inilapag ang tray sa maliit na mesa. Sumilip siya sa ginagawa ng bata. Napakunot ang noo niya. Hindi ito nagdodrawing ng bahay o puno o pamilya gaya ng ibang bata. Isang bilog na itim ang iginuguhit ni Himig. Paulit-ulit niya itong kinukulayan ng itim sa gitna, papunta sa labas, hanggang sa maging isang malaking itim na butas ang itsura nito. Parang isang vortex, parang isang balon na walang hangganan. Napansin ni Amihan na habang nagkukulay ang kanang kamay ni Himig, ang kaliwang kamay naman nito ay paulit-ulit na kinakamot ang likod ng kanyang tainga. Namumula na ang balat doon kakakamot. May ilang gasgas na rin ng kuko na nagpapakita ng kaunting dugo. Huwag! Awat ni Amihan. Hinawakan niya ng dahan-dahan ang kaliwang kamay ng bata. Nagulat si Himig. Iniangat nito ang tingin kay Amihan. Sa mga mata ng bata, nakita na naman ni Amihan ang tingin na yon. Takot, pagod, at isang pipi na pagsigaw humihingi ng tulong. Binitawan ni Himig ang Crayola at tinuro ang kanyang tainga. Ngumiwi siya. Masakit ba? Tanong ni Amihan. Ginagamit ang mga galaw ng kamay para maintindihan siya. Tinuro niya ang tenga nito at umakto ng masakit na mukha. Tumango si Himig, isang maliit, mabilis na tango. Kumabog ang dibdib ni Amihan. Kung nerve damage o congenital deafness ang sakit ng bata, gaya ng sabi ni Sir Lacan, bakit may kasamang matinding sakit? Bakit siya namimilipit? Akmang sisipatin ni Amihan ang loob ng tainga ng bata nang biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo? Isang baritonong boses ang pumuno sa kwarto. Hindi yon si Lacan. Tumayo agad si Amihan at humarap sa pinto. Nakatayo doon ang isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng puting coat, may salamin sa mata, at bitbit ang isang itim na leather bag. Ang tindig nito ay puno ng awtoridad. Ito siguro si Dr. Severo Corpus. Doc. Magandang umaga po. Nauutal na bati ni Amihan. Tinitingnan ko lang po sana si Himig. Parang masakit po kasi ang... Ikaw ba ang bagong yaya? Putol ng doktor sa kanya. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin at dire-diretsong naglakad palapit kay Himig. Lumayas ka sa dadaanan ko. Mabilis na tumabi si Amihan. Nakita niya kung paano manginig si Himig nang makita ang doktor. Umurong ang bata palayo, sumiksik sa sulok ng kwarto at niyakap ang kanyang mga tuhod. Nagsimula itong umumungol, isang tunog ng takot na hindi makalabas ng buo. Sir Lacan isn't here today, nasa opisina siya, sabi ni Dr. Severo habang binubuksan ang bag niya. Kaya ikaw ang tutulong sa akin, hawakan mo ang bata. Po? Naguluhan si Amihan. Si Benji ka ba? Iritang lingon ng doktor. Sabi ko hawakan mo siya. Kailangan na niyang matirukan ng gamot para sa nerves niya at kailangan kong linisan ang tenga niya. Nagwawala siya palagi kaya kailangan ko ng pipigil sa kanya. Wala nang nagawa si Amihan. Lumapit siya kay Himig. Tahan na. Himig, andito si ate. Bulong niya habang niyayakap ang bata para hindi ito makagalaw. Ramdam ni Amihan ang panginginig ng maliit na katawan ni Himig. Ang puso ng bata ay tumitibok ng napakabilis, parang ibong gustong kumawala sa hawla. Huwag kang malikot, sigaw ni Dr. Severo sa bata. Sa harap mismo ni Amihan, nakita niya ang paggamot na ginagawa ng doktor. Kumuha ito ng isang hiringgilya. Walang pasubaling itinurok ito sa braso ng bata. Napapikit si Himig sa sakit pero hawak siya ng mahigpit ni Amihan.
Pampakalma lang yan at vitamins para sa nerves, sabi ng doktor. Parang nagpapaliwanag sa hangin. Pagkatapos, kumuha ang doktor ng isang mahabang metal na instrument at bulak. Hinawakan niya ang ulo ni Himig ng mariin. Halos masaktan na ang panga ng bata. "Doc, dahan-dahan lang po." Hindi napigilang sabi ni Amihan. "Huwag mo akong turuan sa trabaho ko, iha." Mariing sagot ni Severo. "Ang dumi ng tenga ng batang ito. Puno ng luga. Kung hindi ko lilinisin, lalong masisira ang pandinig niya." Isinaksak ng doktor ang instrument sa tenga ni Himig. Napadilat ng malaki si Himig. Bumuka ang bibig nito sa isang tahimik na sigaw. Kita ni Amihan ang pamumula ng mukha ng bata, ang paglabas ng ugat sa leeg nito. Nasasaktan siya. Sobrang nasasaktan siya. "Doc, tama na po. Umiiyak na siya," sigaw ni Amihan. "Malapit na. Ang arte talagang bata ito," reklamo ni Severo. May kinuhang malaking piraso ng bulak ang doktor. Nilagyan niya ito ng kung anong likido mula sa isang bote na walang label at pagkatapos ay pilit na isiniksik ito sa loob ng tenga ni Himig. Masyadong malalim, masyadong madiin. Parang tinatakpan ng isang butas na ayaw niyang pasingawin. Pagkatapos ng ilang segundong tila habang buhay, binitawan na ng doktor ang bata. Hingal na hingal si Himig, tumutulo ang luha at sipon, at bagsak ang katawan dahil sa epekto ng itinurok na gamot. Tumayo si Dr. Severo at nagpagpag ng kamay. Kinuha niya ang mga ginamit na bulak at basta na lang inihagis sa basurahan sa gilid ng kwarto. "Hayaan mo siyang matulog," utos ng doktor habang sinasara ang kanyang bag. Tiningnan niya si Amihan ng matalim. "At ikaw, huwag mong gagalawin ang bulak sa tenga niya. Gamot yon para ma-absorb ng nerves. Bukas ko natatanggalin pagbalik ko. Malinaw?" "Oo po, Doc," nakayukong sagot ni Amihan. Gusto niyang sumagot, gusto niyang magtanong, pero naalala niya ang babala ni Lakan. "Good, aalis na ako. Sabihin mo kay Lakan na ibigay ko na ang treatment." Padabog na lumabas si Dr. Severo. Naiwan si Amihan sa kwarto na amoy alkohol at takot. Agad siyang lumapit kay Himig. Ang bata ay tuluyan nang nakatulog dahil sa gamot. Pero may mga hikbi pa ring kumakawala sa dibdib nito. Pinunasan ni Amihan ang luha ng bata. "Patawarin mo ako, Himig." "Patawad kasi wala akong nagawa," bulong niya. Tumayo si Amihan para ligpitin ang kalat. Nanginginig ang mga kamay niya sa galit. Ganito ba talaga gumamot ang mga espesyalista? Ganito ba talaga dapat tratuhin ang anak ng isang bilyonaryo? Dinala ng mga paa niya si Amihan papunta sa basurahan sa sulok kung saan nagtapon ang doktor. Gusto niyang makasiguro, gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang dumi na nakuha sa tenga ng bata. Dahan-dahang yumuko si Amihan. Sa ibabaw ng mga papel na pinagbalatan ng Crayola, nandoon ang mga bulak na ginamit ni Dr. Severo. Kinuha ni Amihan ng isa. Agad na kumunot ang ilong niya. Isang masangsang na amoy ang sumampal sa kanya. Hindi amoy gamot, hindi amoy alcohol, amoy ito ng nabubulok na laman, amoy ng impeksyon. Inilapit niya ang bulak sa liwanag na nanggagaling sa bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatakip siya ng bibig para pigilan ang pagsigaw. Ang bulak ay hindi lang dilaw dahil sa earwax. Ito ay tadtad ng sariwang dugo at nana na kulay berde. At sa gitna ng namumuo at malapot na nana, may maliit na piraso ng itim na bagay na tila natuklap. Parang balat o parang pintura ng kung anong bagay na matagal nang nakasiksik sa loob. Napahawak si Amihan sa dibdib niya. Ang puso niya ay parang tambol na binabayo. Walang doktor sa buong mundo ang magsasabing normal ito. Walang nerve damage na naglalabas ng ganitong nana at baho. Lumingon siya kay Himig na mahimbing na natutulog. May nakasiksik na bulak sa tenga na lalong nagkukulong sa dumi sa loob.
Sinasadya ito. Hindi ginagamot ni Dr. Severo ang bata. Pinapalala niya ito. Pinapanatili niyang may sakit si Himig. Napatingin si amihan sa pinto. Tila inaasahang babalik ang doktor o si Laka. Hawak niya ang ebidensya, ang marumi at madugong bulak. Ito ang lihim sa likod ng katahimikan ng Hacienda Hiraya. Alam niyang delikado ang kanyang natuklasan, pero habang tinitingnan niya ang kaawa-awang kalagayan ng bata, alam din niyang hindi siya pwedeng manahimik na lang. Isinilid ni amihan ang bulak sa isang maliit na tissue at itinago ito sa bulsa ng kanyang palda. Kung akala ni Dr. Severo ay isa lang siyang mangmang na yaya, nagkakamali ito. Dahil ngayon, si amihan na ang tenga at mata na matagal nang ipinagkait kay Himig. Mabigat ang atmosfera sa loob ng Hacienda Hiraya ng sumunod na araw. Maagang nagising ang buong kabahayan dahil sa paghahanda ni Lakan para sa isang biglaang business trip sa Maynila. Nakatayo si amihan sa may pintuan ng mansyon, nakayuko habang nagbibigay ng huling bilin ang kanyang amo. Suot ni Lakan ang kanyang mamahaling Amerikana, bitbit ang isang leather briefcase. Ang mukha nito ay seryoso, walang bahid ng ngiti. Babalik ako bukas ng gabi, sabi ni Lakan habang inaayos ang kanyang relo. Hindi siya nakatingin kay amihan. Si Manang Sol ang bahala sa pagkain. Ang trabaho mo lang ay siguraduhing ligtas si Himig. At gaya ng bilin ni Dr. Severo, huwag mong gagalawin ang bulak sa tenga niya. Hayaan mong ang gamot ang gumawa ng trabaho. Napahawak si amihan sa laylayan ng kanyang damit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ilabas ang madugong bulak na itinago niya kahapon at isampal sa mukha ni Lakan ang katotohanan na niloloko lang siya ng doktor na pinagkakatiwalaan niya. Pero alam niyang hindi siya paniniwalaan. Sino ba naman siya? Isang yaya na galing sa hirap, laban sa isang espesyalista na may diploma sa dingding. Opo, sir. Mag-iingat po kayo. Ang tanging lumabas sa bibig ni amihan. Tumangulang si Lakan at sumakay na sa kanyang itim na SUV. Pinanood ni amihan ang paglayo ng sasakyan hanggang sa mawala ito sa gate ng hacienda. Nang mawala na ang tunog ng makina, bumuntong hininga si amihan. Ito na ang pagkakataon. Wala ang amo. Wala ang doktor. Ito ang oras para malaman niya kung ano talaga ang nasa loob ng tenga ni Himig. Buong maghapon, sinubukan ni amihan na kunin ang loob ng bata. Mahirap. Ilang beses siyang tinaboy ni Himig. Ang bata ay takot sa lahat ng tao, lalo na kapag may lumalapit sa kanyang mukha. Siguro ay dahil nasanay na siyang ang bawat paglapit ng matanda ay may kasamang sakit at hiringgilya. Pero hindi sumuko si amihan. Hindi niya pinilit ang bata na kumain o maligo. Sa halip, umupo lang siya sa sahig, malayo ng kaunti kay Himig, at nagsimulang magtupi ng papel. Gumawa siya ng isang paper plane. Pinalipad niya ito papunta sa paanan ng bata. Tumingin si Himig. Hindi gumalaw. Gumawa ulit si amihan. Isang bangkang papel naman. Ipinitik niya ito palapit sa bata. Sa pangatlong papel, isang ibon, nakita niyang dahan-dahang inabot ito ni Himig. Tumingin ang bata sa kanya. Wala nang takot sa mga mata nito, kundi pagtataka. Ngumiti si amihan. Isang nangiting walang halong pilit. Isang nangiting nagsasabing, ligtas ka sa akin. Pagsapit ng gabi, payapa nang natutulog si Himig. Patay ang lahat ng ilaw sa mansyon, maliban sa maliit na lampshade sa kwarto ng bata. Ang ulan sa labas ay humupa na at naging ambon na lamang, na nag-iiwan ng malamig na hangin na pumapasok sa siwang ng bintana. Huminga ng malalim si amihan. Kinuha niya ang isang maliit na flashlight mula sa kanyang bulsa. Ito na. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa gabi, lumapit siya sa kama ni Himig. Ang bata ay mahimbing na natutulog, nakatagilid, kaya nakalantad ang kanyang kaliwang tenga, ang tenga na nilagyan ng bulak ni Dr. Severo kahapon. Kumabog ng malakas ang dibdib ni amihan. Alam niyang kapag nagising ang bata,
O kapag nahuli siya ni Manang Sol, tapos na ang trabaho niya, baka ipakulong pa siya. Pero sa tuwing naaalala niya ang pag-iyak ni Himig at ang dugo sa bulak, mas nangingibabaw ang awa kaysa sa takot. Gamit ang dulo ng kanyang kuko, maingat na inalis ni Amihan ang bulak na nakasiksik. Agad na sumingaw ang masangsang na amoy. Pigil ang hininga. Binuksan niya ang flashlight at itinapat ang liwanag sa butas ng tenga ni Himig. Sinilip niya ang loob. Nanlaki ang mga mata ni Amihan at napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang mapasinghap. Sa ilalim ng namumuo at naninigas na luga, sa gitna ng pamamaga, mayroong isang bagay na kumikinang. Hindi ito laman, hindi ito bukol o tumor. Kulay puti ito na may pagka-cream, bilog at matigas. Naka-wedge ito ng malalim sa ear canal ng bata at ang paligid nito ay nagnanaknak na dahil sa tagal ng pagkakaipit. Isang perlas. Nanindig ang balahibo ni Amihan. Diyos ko, isang perlas ang nakabara sa tenga ng bata. Kaya pala ito nagnanaknak. Kaya pala ito masakit. Hindi ito sakit sa nerves. Ito ay isang infection na dulot ng banyagang bagay na pilit tinatakpan ng doktor. Sa sobrang gulat at panginginig ng kamay ni Amihan, bahagya niyang nasagi ang pisngi ni Himig gamit ang flashlight. Nagising ang bata. Napadilat si Himig at agad na umurong sa takot nang makita ang liwanag at anino sa ibabaw niya. Akmang sisigaw si Himig at magwawala. Pero mabilis na ibinaba ni Amihan ang flashlight at itinaas ang kanyang dalawang kamay para ipakita na wala siyang hawak na hiringgilya. Shh! Ako ito, Himig. Si Ate Ami. Bulong niya, kahit alam niyang hindi siya nito naririnig. Ginamit niya ang kanyang mga mata para kausapin ang bata. Tinitigan niya ito ng puno ng pagmamahal, pagsuyo, at pagmamakaawa. Huwag kang matakot. Nandito ako para tumulong. Dahan-dahan, inabot ni Amihan ang kamay ng bata. Sa himala ng pagkakataon, hindi pumalag si Himig. Tila naramdaman ng bata na ang presensya ni Amihan ay iba sa presensya ng doktor. Walang sakit, walang diin, puro pag-aaruga lamang. Ang mga mata ni Amihan ay parang mata ng isang inang nagpapatahan. Hinayaan ni Himig na hawakan ni Amihan ang kanyang pisngi. Pumikit ang bata at idinikit ang kanyang mukha sa palad ni Amihan. Tila ninanamnamang init ng haplos na matagal na niyang hindi nararamdaman. Napaluha si Amihan. Ito ang batang tinatawag nilang halimaw. Ito ang batang kinatatakutan ng lahat. Pero sa totoo lang, isa lang siyang musmos na nasasaktan at nangungulila. Nakangiti si Amihan habang hinahaplos ang buhok ni Himig. Buo na ang loob niya. Hindi niya hahayaang manatili ang perlas na yon sa loob. Hindi niya hahayaang maghirap ang bata habang nagpapakasarap ang doktor sa pera ni Lakan. Pangako, Himig, bulong ni Amihan. Pinipilit na huwag mabasag ang boses. Aalisin natin yan. Gagawin ni ate ang lahat para marinig mo na ulit ang mundo. Kahit anong mangyari. Akmang kukunin na sana ni Amihan ang flashlight na inilapag niya sa kama para tingnan ulit ang perlas nang biglang, blag! Bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Ang ilaw mula sa hallway ay sumaksak sa dilim ng silid, nakasisilaw at nakabibigla. Napatalon si Amihan sa gulat. Nabitawan niya ang flashlight at gumulong ito sa sahig. Lumilikha ng ingay na parang kulog sa gitna ng katahimikan. Si Himig ay napabalikwas. Ang katawan ay nanigas sa takot at mabilis na nagtakip ng unan sa mukha. Sa pintuan, nakatayo ang isang figura na basang-basa ng ulan. Humahangos, ang anino nito ay mahaba at nakakatakot na bumabalot sa buong kwarto. Si Lakan. Umuwi siya ng mas maaga. Kanselado ang flight dahil sa bagyo. Anong ginagawa mo? Ang sigaw ni Lakan ay parang latigo na humagupit sa ere. Mabilis pa sa 4:00, nilakad niya ang distansya mula sa pinto papunta sa kama. Hindi nakakilos si Amihan. Ang puso niya ay parang tumigil sa pagtibok. Sa Sir Lakan.
Kasi po, hindi na pinatapos ni Lakan ang sasabihin niya. Hinablot na nga mo ang braso ni Amihan at puwersahang hinila ito patayo-palayo kay Himig. Ang mahigpit na hawak ni Lakan ay bumaon sa balat ni Amihan. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Nanggagalaiting bulong ni Lakan, ang mukha niya ay ilang pulgada lang ang layo sa mukha ni Amihan. Amoy alak at pagod ang hininga nito. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa galit at hinala. Sinabi ko na sa'yo na huwag mong pakikialaman ang tenga ng anak ko. Binitawan ni Lakan si Amihan ng padabog, dahilan para mapaupo ang dalaga sa sahig. Agad na dinaluhan ni Lakan si Himig. Sinuri niya ang anak. Nakita niya ang flashlight sa sahig at higit sa lahat, nakita niya ang tenga ni Himig. Wala na ang bulak na inilagay ni Dr. Severo. Tinanggal mo ang gamot. Bulong ni Lakan, hindi makapaniwala. Tumingin siya kay Amihan at sa pagkakataong ito, hindi lang galit ang nasa mga mata niya, kundi puot. Sino ka para suwayin ako? Sino ka para magdunong-dunungan sa doktor? Sir, maniwala po kayo. Mangyak-ngiyak na sagot ni Amihan, nakaluhod sa sahig. May nakita po ako sa loob. Hindi po sakit ang... Tumahimik ka! Sigaw ni Lakan. Dahil sa sigaw, nagsimula na namang umiyak at magwala si Himig. Hinahampas na naman ng bata ang kanyang ulo sa headboard ng kama dahil sa stress at takot. Tingnan mo ang ginawa mo. Sumbat ni Lakan habang pilit na niyayakap at pinipigilan ng anak. Payapa na siya. Maayos na siya bago ka dumating. Layuan mo kami. Nanginginig na tumayo si Amihan. Gusto niyang ipaglaban ang nakita niya. Gusto niyang sabihin na kaya nagwawala ang bata ay dahil sa sakit ng perlas, hindi dahil sa kanya. Pero nakita niya ang pader na nakaharang sa pagitan nila ni Lakan. Ang pader ng pagmamataas at maling paniniwala. Lumabas ka! Madiing utos ni Lakan habang yakap-yakap ang nagwawalang anak. Huwag kang magpapakita sa akin hanggat hindi ko sinasabi at ipagdasal mong walang nangyaring masama sa kanya dahil sa pakikialam mo. Dahil kung meron, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Lumabas si Amihan ng kwarto. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumapatak sa kanyang pisngi. Nang sumara ang pinto sa likod niya, napasandal siya sa dingding ng hallway. Rinig na rinig niya pa rin ang iyak ni Himig sa loob. Masakit. Sobrang sakit pakinggan. Pero sa kabila ng takot na nararamdaman niya para sa kanyang trabaho at sa galit ni Lakan, may isang bagay na mas malinaw sa isip ni Amihan ngayon. Nakikita niya ang perlas. Alam niya ang totoo. Kahit itaboy siya, kahit saktan siya, hindi siya titigil. Dahil ngayon, alam na niyang siya lang ang tanging pag-asa ng bata. Ang haplos na ipinagbawal ni Lakan ang magiging susi ng kalayaan ni Himig. At gagawin niya ang lahat para muling mahawakan ng batang iyon. Kahit pa maging kapalit nito ay ang sarili niyang kapahamakan. Hindi mapakali si Lakan sa loob ng kanyang opisina. Kanina pa siya pabalik-balik ng lakad. Ang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa ng kanyang pantalon, habang ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa eksena kagabi. Ang sigaw ni Himig, ang takot sa mga mata ng bata, at si Amihan, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, na nahuli niyang may hawak na flashlight at nakadungaw sa tenga ng kanyang anak. Bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Severo Corpus. Agad na nagbago ang hangin sa silid. Kung kanina ay puno ng tensyon, ngayon ay napalitan ito ng bigat ng awtoridad. Nakasuot ng malinis na puting coat ang doktor. Bit-bit ang kanyang pamilyar na itim na bag. Seryoso ang mukha nito. Tila ba alam na niya ang nangyari kahit wala pang nagsasalita. Lakan, panimula ng doktor. Ang boses ay mababa at nagpapahiwatig ng dismaya. Tumawag sa akin si Manang Sol. Sinabi niya ang nangyari. Tinanggal daw ng yaya ang gamot na inilagay ko. Napahinto si Lakan sa paglalakad at humarap sa doktor. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng hiya.
Siya ang makapangyarihang may-ari ng Hacienda Hiraya, pero sa harap ng tagapagligtas ng kanyang anak, pakiramdam niya ay isa siyang pabayang ama. Pasensya na, Dok. Mapagkumbabang sagot ni Lakan. Nahuli ko siya kagabi. Sinubukan niyang silipin ang tenga ni Himig. Tinanggal niya ang bulak. Napailing si Dr. Severo. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang ilang instrumento nang may padabog na galaw, sapat lang para iparamdam ang kanyang inis. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang ginawa niya, Lakan? Tanong ng doktor. Tumitig ito ng diretso sa mata ng bilyonaryo. Ang tenga ni Himig ay hindi ordinaryo. Ang nerves niya ay exposed at sensitive. Konting pagkakamali lang, konting sundot ng maruming bagay, pwede itong umabot sa utak. Pwede siyang magka-meningitis. Pwede siyang mamatay. Nanlamig si Lakan. Mamatay? Dahil lang sa pakikialam ng isang yaya? Ipatawag mo siya. Utos ni Dr. Severo. Gusto ko siyang makausap bago ko tingnan ng bata. Kailangan kong malaman kung ano ang ginalaw niya. Tumango si Lakan at pinindot ang intercom. Manang Sol, papuntahin mo si Amihan dito. Ngayon na. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Amihan. Nakayuko ito. Nanginginig ang mga kamay na magkahawak sa harap ng kanyang kupas na uniforme. Mugto ang kanyang mga mata. Halatang galing sa pag-iyak. Nang makita niya si Dr. Severo, bahagyang umawang ang kanyang bibig. May dumaang takot sa mukha niya, pero agad itong napalitan ng isang desididong ekspresyon. Maupo ka! Malamig na sabi ni Lakan. Nanatiling nakatayo si Amihan. Tumingin siya kay Lakan, tapos kay Dr. Severo. Tatanungin kita ng diretso, sabi ni Dr. Severo. Ang boses ay parang hukom na nagbabasa ng sentensya. May ipinasok ka bang bagay sa tenga ni Himig? Wala po. Mabilis na sagot ni Amihan. Wala po akong ipinasok. Tinanggal ko lang po ang bulak kasi may nakita po ako. Humarap si Amihan kay Lakan. Ang mga mata ay nagsusumamo. Sir Lakan, maniwala po kayo. Kagabi, nung sinilip ko ang tenga ni Himig, may nakita akong puti. Bilog po siya. Matigas. Parang perlas. Iyon po ang nagpapabaho at nagpapasakit sa tenga niya. Hindi ang nerves. Katahimikan. Tumingin si Lakan kay Dr. Severo, naghihintay ng reaksyon. Tumawa ng mahina si Dr. Severo. Isang tawang puno ng pang-uuyam. Inayos niya ang kanyang salamin at tiningnan si Amihan na parang isang batang nag-iimbento ng kwento. Perlas? Ulit ni Severo. Humarap siya kay Lakan. Naririnig mo ba ito, Lakan? Isang yaya na walang pinag-aralan sa medisina ay nagdadiagnose na may alahas sa loob ng katawan ng anak mo? Pero nakita ko po. Maliwanag ang flashlight ko. Pagpupumilit ni Amihan, tumaas na ang boses niya dahil sa desperasyon. At yung bulak na tinapon niyo kahapon, Dok, puno yun ng nana at dugo. Amoy na bubulok. Biglang hinampas ni Dr. Severo ang mesa. Blag na patalon si Amihan. Maging si Lakan ay nagulat sa reaksyon ng doktor. Tumigil ka sa mga kasinungalingan mo. Sigaw ni Dr. Severo. Tumayo ito at dinuro si Amihan. Ang nakita mong puti ay osteoma. Isa iyong bone growth na karaniwan sa mga kaso ng congenital deafness. Matigas iyon dahil buto iyon. At ang nana, normal iyon dahil sa impeksyon na pinalala mo dahil sa pagtanggal mo ng sterile cotton na nilagay ko. Lumapit si Dr. Severo kay Lakan. Ang muka ay puno ng pag-aalala kunwari. Lakan, ito ang sinasabi ko sa'yo. Ang mga taong walang alam ay mapanganib. Kung pinilit niyang dukutin ang tinatawag niyang perlas, na sa totoo ay buto ng bungo ni Himig, maaari niyang mabutas ang utak ng bata. Swerte tayo at naabutan mo siya. Napapikit si Lakan. Ang paliwanag ni Dr. Severo ay puno ng mga terminong medikal na hindi niya kabisado, pero tunog lohikal, osteoma, bone growth. Mas may sense yun kaysa sa isang perlas na bigla na lang sumulpot.
Tumingin si Lakan kay Amihan. Ang awa na naramdaman niya kanina ay napalitan ng galit. Muntik nang mapahamak si Himig dahil sa kamangmangan ng babaeng ito. "Sir, nagsisinungaling siya," bulong ni Amihan, pero mahina na ang boses niya. Alam niyang talo na siya. "Tama na, Amihan," madiing sabi ni Lakan. Ang boses niya ay yelo. "Simula sa araw na ito, bawal ka nang lumapit kay Himig nang mas malapit sa 1 metro. Bawal mong hawakan ang anak ko. Ang trabaho mo na lang ay magluto at maglinis ng kwarto niya kapag wala siya. Kapag sinuway mo ito, ipapakulong kita sa kasong child abuse." Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Child abuse? Gusto lang naman niyang tumulong. "Manang Sol!" sigaw ni Lakan. Pumasok ang mayordoma. "Ilabas mo siya. Siguraduhin mong susundin niya ang utos ko." Habang hinihila ni Manang Sol si Amihan palabas, lumingon pa rin ang dalaga kay Dr. Severo. Nakita niya ang isang maliit na ngiti sa labi ng doktor. Isang tasong ngiti ng tagumpay. Alam ng doktor na alam ni Amihan ang totoo at natutuwa ito na wala siyang magawa. Nang mawala na si Amihan at magsara ang pinto, napabuntong hininga si Dr. Severo. Naupo siya at nagpunas ng pawis sa noo gamit ang panyo. "Lakan," seryosong sabi ng doktor, "hindi na ito pwedeng magtagal. Ang impeksyon ni Himig ay lumalala dahil sa pakikialam ng mga nasa paligid niya. At nakikita ko na sobra na siyang nasasaktan." "Anong dapat nating gawin, Doc?" "Gagawin ko ang lahat," desperadong sagot ni Lakan. "Ayoko nang makitang nagdurusa ang anak ko." Sumandal si Dr. Severo. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang tanggalin ang perlas bago pa may ibang makadiskubre nito. At kailangan niyang siguraduhin na hinding-hindi na makakarinig si Himig para hindi ito makapagsalita tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. May bagong procedure sa Singapore. Pagsisinungaling ni Severo. Tinatawag itong auditory nerve severance. Puputulin natin ang mga nerves na nagpapadala ng pain signal sa utak niya. Mawawala ang sakit, Lakan. Magiging payapa na siya. Pero nag-alangan si Lakan. Kung puputulin ng nerve, ibig sabihin ba noon wala na talagang pag-asa na makarinig siya? Kahit kailan? Tinitigan siya ni Severo. "Lakan, matagal na nating alam na wala ng pag-asa. Ang choice na lang natin ngayon ay ito. Habang buhay na sakit at pagwawala o panghabang buhay na kapayapaan. Para sa kapakanan ni Himig, kailangan nating gawin ang operasyon sa lalong madaling panahon, baka sa susunod na linggo." Natahimik si Lakan. Ang bigat ng desisyon ay dumagan sa kanyang balikat. Ang pagtanggap sa operasyon ay pagtanggap na rin na ang kanyang anak ay magiging pipi at bingi habang buhay. Wala nang himala. Wala nang pag-asa. Pero nang maalala niya ang iyak ni Himig, ang pag-uuntog nito ng ulo sa pader. Dahan-dahang tumango si Lakan. "Gawin mo, Doc!" Mahinang sagot ni Lakan habang isang luha ang tumakas sa kanyang mata. "Ihanda mo ang operasyon." Ngumiti si Dr. Severo pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Makakaasa ka. Ito ang makakabuti sa kanya." Sa labas ng pinto, nakasandal si Amihan. Narinig niya ang lahat. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang humagulgol. Auditory nerve severance. Puputulin ang nerve. Gagawin nilang tuluyang bingi ang bata para pagtakpan ng isang perlas. Tinakbo ni Amihan ang pasilyo palayo sa opisina. Hindi siya pwedeng pumayag. Sa susunod na linggo na ang operasyon. Wala na siyang oras. Kailangan niyang kumilos kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang kalayaan. Madilim ang gabi sa Hacienda Hiraya. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang lagaslas ng ulan sa bubong at ang huni ng mga kuliglig sa labas. Tulog na ang lahat. Ang malaking mansyon ay balot ng katahimikan, isang mapalinlang na katahimikan. Sa loob ng kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters, gising na gising si Amihan. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang katre,
Nakatitig sa dingding, pero ang isip niya ay naglalakbay sa opisina ni Lakan kaninang hapon. Auditory nerve severance. Ang mga salitang yon ni Dr. Severo ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa utak niya. Puputulin ang nerves. Gagawin nilang permanente ang kapansanan ni Himig para lang pagtakpan ng isang pagkakamali. Para lang maprotektahan ang ego ng isang doktor at ang pride ng isang ama na ayaw aminin na nagkamali siya ng pinagkatiwalaan. Napatingin si Amihan sa kalendaryo na nakasabit sa pinto. Martes ngayon. Sa susunod na linggo na ang operasyon. Hindi. Bulong ni Amihan sa sarili. Mahigpit ang hawak niya sa laylayan ng kumot. Hindi ako makakapayag. Kung hihintayin pa niya ang bukas, baka mahuli na ang lahat. Baka ilayo na si Himig. Baka higpitan na ang bantay. Ngayon ang huling pagkakataon. Ngayong gabi, habang kampante ang doktor na nanalo na siya at habang pagod si Lakan sa trabaho, tumayo si Amihan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi dahil sa lamig, kundi sa takot. Alam niyang krimen ang gagawin niya, child abuse, illegal practice of medicine, assault, ilang taon sa kulungan, 10, 20. Pero nang maalala niya ang mukha ni Himig, ang batang naghahanap ng kalinga, ang batang may perlas na unti-unting pumapatay sa pandinig niya, alam ni Amihan na walang halaga ang kalayaan niya kung ang kapalit naman nito ay ang habang buhay na pagdurusa ng isang musmos. Kumilos siya ng mabilis. Wala siyang medical equipment, wala siyang anesthesia. Ang meron lang siya ay ang kanyang tapang at ilang gamit sa bahay. Naghanda siya ng isang maliit na tray. Kinuha niya ang kanyang tiyani, tweezers na ginagamit sa kilay. Nilinis niya ito ng maigi gamit ang alkohol at binuhusan ng mainit na tubig mula sa thermos. Kumuha siya ng bulak, malinis na bimpo, at isang maliit na bote ng virgin coconut oil na baon niya galing probinsya. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Usal ni Amihan habang itinatago ang mga gamit sa ilalim ng kanyang jacket. Gabayan niyo po ang mga kamay ko. Lumabas siya ng kanyang kwarto, dahan-dahan. Ang bawat hakbang sa sahig na kahoy ay tila bombang sasabog. Dumaan siya sa kusina, paakyat sa servant stairs, hanggang sa marating niya ang main hallway ng second floor. Madilim ang pasilyo, tanging ang moonlight na tumatagos sa bintana ang nagbibigay ng liwanag. Huminto siya sa tapat ng kwarto ni Lakan. Sarado ito. Rinig niya ang mahinang hilik ng amo. Mahimbing ang tulog nito. Lumipat siya sa katabing pinto, ang kwarto ni Himig. Hinawakan niya ang seradura. Malamig ang metal. Pinihit niya ito ng dahan-dahan. Click. Bumukas ang pinto ng walang ingay. Pagpasok niya, sinalubong siya ng pamilyar na amoy. Ang amoy ng gamot at ang masangsang na amoy ng impeksyon na hindi kayang takpan ng air freshener. Nilapitan niya ang kama. Gising si Himig. Nakaupo ang bata sa kama, nakasandal sa headboard at nakatingin sa bintana. Nang maramdaman niya ang presensya ni Amihan, lumingon siya. Walang gulat sa mukha ng bata. Para bang hinihintay niya si Amihan, para bang alam niyang darating ito. Lumapit si Amihan sa kama at dahan-dahang lumuhod sa tabi nito para magkapantay ang kanilang mga mukha. Ibinaba niya ang tray ng mga gamit sa side table. Tiningnan niya si Himig. Sa liwanag ng buwan, kitang-kita niya ang pamamaga sa leeg ng bata sa ibaba ng kanyang tenga. Hirap na ito. Himig! Bulong ni Amihan habang hinahawakan ang malamig na kamay ng bata. Alam kong masakit. Alam kong takot ka. Itinaas ni Amihan ang tiyani at ang bulak. Ipinakita niya ito kay Himig. Hindi niya ito itinago sa likod niya gaya ng ginagawa ni Dr. Severo. Gusto niyang makita ng bata kung ano ang mangyayari. Gusto niyang ibigay kay Himig ang respeto na hindi nito natatanggap sa iba. Tatanggalin ni ate ang masakit. Senyas ni Amihan. Tinuro ang tenga nito at umakto ng paghila. Kailangan mong maging matapang, Himig. Pwede ba yon?
Tinitigan ni Himig ang tiyani. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Naalala niya ang sakit na dulot ng bakal na instrumentong ginagamit ni Dr. Severo. Nanginginig ang kanyang labi, pero nang tumingin siya muli kay Amihan, wala siyang nakitang dahas, wala siyang nakitang pagmamadali. Nakita lang niya ang isang pares nang matanghandang damayan siya sa sakit. Dahan-dahan, tumango ang bata. Humiga si Himig ng patagilid. Inilantad niya ang kanyang namamagang tenga kay Amihan. Pumikit siya nang mariin at mahigpit na kinuyom ang kanyang maliliit na kamao sa kumot. Ibinigay niya ang buong tiwala niya kay Amihan. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Amihan. Ito na. Wala nang atrasan. Kinuha niya ang coconut oil at nilagyan ang dulo ng bulak. Dahan-dahan niya itong ipinahid sa paligid ng ear canal ni Himig para lumambot ang naninigas na luga at para maging madulas ang daanan. Napangiwi si Himig sa hapdi pero hindi siya gumalaw. Ang galing-galing naman ni Himig. Konting tiis na lang. Bulong ni Amihan habang pinapawisan ng malapot. Binuksan niya ang flashlight at isinubo ito sa kanyang bibig para maging libre ang dalawa niyang kamay. Ang liwanag ay tumutok sa loob ng tenga. Muli niyang nakita ang perlas. Nagniningning ito sa gitna ng dugo at nana. Mas malalim ito ngayon kaysa nung huli niyang silip. Marahil ay dahil sa pambabaon ni Dr. Severo. Hinawakan ni Amihan ang tiyani. Lord, huwag niyo pong hayaang manginig ang kamay ko. Dasal niya sa isip, habang ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo at dumadaan sa gilid ng kanyang mata. Mahapdi, pero hindi siya pwedeng kumurap. Ipinasok niya ang dulo ng bakal sa makipot na daanan. Napapikit si Himig ng mariin at napahigpit ang hawak sa kumot hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles, pero hindi siya gumalaw. Naramdaman ni Amihan ang pagdulas ng tiyani sa makinis na ibabaw ng perlas. Mahirap itong sipatin dahil sa dugo at nana na nakaharang. Konti na lang. Kapit lang. Himig. Bulong niya sa isip. Ang puso niya ay halos lumabas na sa dibdib. Sa pangalawang subok, naramdaman niya ang click. Ang dulo ng tiyani ay kumagat sa matigas na bagay. Naipit niya ang perlas. Mahigpit. Huminga siya ng malalim. Ito ang moment of truth. Dahan-dahan niyang hinila ang tiyani palabas. Ramdam niya ang pagtutol ng namamagang laman. Ang kapit ng impeksyon na tila ayaw pakawalan ang banyagang bagay. Napahugot ng hininga si Himig. Isang ungol ng matinding sakit ang lumabas sa bibig ng bata. Umiiyak na ito, pero nananatiling nakahiga. Andyan na. Lalabas na. Sa isang mabilis at desididong hila. Plok. Isang tunog na parang tapon na inalis sa bote. Sumabog ang sariwang dugo kasama ang naipong nana palabas ng tenga ni Himig. At sa dulo ng tiyani ni Amihan, nagniningning sa ilalim ng liwanag ng flashlight, nandoon ang sanhi ng lahat, ang isang malaking itim na perlas. Nakuha niya. Pero bago pa man makahinga ng maluwag si Amihan, isang nakakabinging sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Sigaw ni Himig. Isang sigaw na puno ng sakit, gulat at pandinig. Ito ang pinakamalakas na boses na narinig mula sa bata sa loob ng 5 taon. Kasabay ng sigaw, bumukas ng padabog ang pinto. Blag! Tumambad si Lakan. Gulo ang buhok, humahangos at nanlalaki ang mga mata sa gulat at takot. Ang eksenang naabutan niya ay sapat na para magpatigil ng mundo. Si Amihan, nakaluhod sa tabi ng kama, may hawak na madugong instrumento, habang ang anak niyang si Himig ay duguan ng tenga at sumisigaw ng walang humpay. Nagkatinginan si Amihan at si Lakan. Hawak ni Amihan ang perlas, ang ebidensya ng katotohanan, pero sa paningin ni Lakan, isa lang ang nakikita niya, ang yaya na sumuway sa kanya, at ngayon,
ay may hawak na madugong sandata sa tabi ng kanyang nasasaktang anak. Para kay Lakan, huminto ang pag-ikot ng mundo sa sandaling iyon. Ang bawat segundo ay naging mabagal, parang isang bangungot na ayaw matapos. Sa harap ng kanyang mga mata, nakita niya ang imaheng hinding-hindi niya makakalimutan. Ang kanyang anak na si Himig, nakahiga at namimilipit, habang ang dugo ay umaagos mula sa tenga nito at dumadaloy pababa sa maputing unan. At sa tabi nito, nakaluhod si Amihan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng binigyan niya ng pagkakataon, ay may hawak na isang matulis na bagay na nababalutan din ng dugo. Himig! Ang sigaw ni Lakan ay puno ng takot at galit. Sa isang iglap, nawala ang pagiging bilyonaryo niya, nawala ang pagiging kagalang-galang. Siya ay naging isang ama na handang pumatay para sa kanyang anak. Sumugod si Lakan. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nag-isip. Sir, nakuha ka. Hindi na natapos ni Amihan ang sasabihin niya. Bago pa man siya makatayo, naramdaman niya ang malakas na puwersa ng kamay ni Lakan sa kanyang balikat. Hinablot siya nito ng marahas at ibinalibag palayo sa kama. Lumayo ka sa anak ko. Dahil sa lakas ng tulak, tumalsik si Amihan. Bumagsak ang kanyang likod sa matigas na pader bago siya tuluyang napaupo sa sahig. Kling! Ang tiyani na hawak niya ay tumalsik mula sa kanyang kamay. At kasabay nito, ang itim na perlas, ang maliit na bagay na sanhi ng lahat ng pagdurusa, ang bagay na kakatanggal lang niya mula sa tenga ni Himig, ay tumalsik din. Pero dahil sa kapal ng mamahaling Persian carpet na nakalatag sa kwarto, walang narinig na tunog ng bumagsak ang perlas. Tahimik itong gumulong, palayo sa liwanag, at sumiksik sa ilalim ng mabigat na cabinet sa sulok ng silid. Nawala ito sa paningin. Walang nakapansin. Sir, pakinggan niyo po ako. Sigaw ni Amihan habang pilit na bumabangon, iniinda ang sakit ng kanyang likod. Tinanggal ko lang po ang tumahimik ka, hayop ka. Hulyaw ni Lakan. Nanginginig ang buong katawan niya habang nakaduro kay Amihan. Ang mga ugat sa leeg niya ay lumulobo sa tindi ng galit. Sinabi ng huwag mong gagalawin. Tignan mo ang ginawa mo. Dinudugo siya. Baka pinatay mo na ang anak ko. Agad na dinaluhan ni Lakan si Himig. Niyakap niya ang bata. Shh! Anak, nandito na si Papa. Sorry. Umiiyak si Himig. Ang kanyang iyak ay iba sa mga dati niyang iyak. Hindi ito ungol lang. Malakas ito. Matinis. Parang nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang baga. Nakatakip ang dalawang kamay ng bata sa kanyang mga tenga. Ang akala ni Lakan, tinatakpan ni Himig ang tenga dahil sa sakit ng sugat. Pero ang totoo, tinatakpan ni Himig ang tenga dahil sa ingay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naririnig ni Himig ang boses ng kanyang ama. Naririnig niya ang sigaw. Naririnig niya ang paghampas ng ulan. Naririnig niya ang sarili niyang iyak. Sobrang lakas. Sobrang nakakarindi para sa isang batang sanay sa katahimikan. Manang Sol! Tumawag ka ng pulis at tawagan mo ang ambulansya. Bilisan mo! Utos ni Lakan nang makita ang mayordoma na nakatayo sa may pinto, tulala at takot na takot sa nakikita. Nagkukumahog na tumakbo si Manang Sol. Bumaling muli si Lakan kay Amihan na ngayon ay gumagapang palapit sa kanila. Sir Lakan, yung perlas. Tingnan niyo po ang perlas. Hagulgol ni Amihan, tinuturo ang sahig kung saan tumalsik ang tiyani. Nasa sahig po. Niloko kayo ni Dr. Severo. Huwag kang lalapit. Kinuha ni Lakan ang isang mabigat na vase sa side table at akmang ibabato ito kay Amihan. Ang mga mata niya ay puno ng puot. Subukan mong lumapit at basag ang mukha mo sa akin. Hinihintay ko lang ang mga pulis. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Napahinto si Amihan. Nakita niya sa mata ni Lakan na seryoso ito. Wala ng rason,
Wala nang paliwanag ang makakapagpakalma dito. Para kay Lakan, si Amihan ay isang kriminal na nanakit sa baldado niyang anak. Ilang minuto ang lumipas na parang oras. Yakap-yakap ni Lakan si Himig. Pilit itong pinapatahan habang pinipigilan ang pagdurugo gamit ang bimpo. Si Amihan naman ay nakaupo sa sulok, yakap ang sarili at humahagulgol habang nakatingin sa ilalim ng kabinet kung saan gumulong ang ebidensya. Dumating ang mga pulis kasama ang village security. Ito siya. Hulihin niyo ang babaeng yan, sigaw ni Lakan habang tinuturo si Amihan. Child abuse, serious physical injury. Muntik na niyang patayin ang anak ko. Agad na nilapitan ng 2 pulis si Amihan. Hinablot nila ang mga kamay ng dalaga at pinuwersa ito sa likod. Click, click. Ang tunog ng posas ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Masakit ang pagkakalagay. Bumaon ang bakal sa payat na pulso ni Amihan. Sir, wala po akong kasalanan. Tulungan niyo lang po ang bata. Sigaw ni Amihan habang hinihila siya patayo ng mga pulis. Dalhin niyo na yan. Ayokong makita ang pagmumukha niya. Utos ni Lakan. Hindi siya tumitingin kay Amihan. Ang atensyon niya ay nasa anak niya na patuloy pa rin sa pag-iyak. Habang kinakaladkad si Amihan palabas ng kwarto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Lakan, puno ng dugo ang damit, yakap ang anak. At sa sahig, nakita niya ang tray na naiwan sa side table, ang bulak, ang oil, at ang flashlight. Sir Lakan! Sigaw ni Amihan. Ang boses niya ay basag at puno ng desperasyon. Tingnan niyo ang tray. Tingnan niyo ang ilalim ng cabinet. Andoon ang totoo. Hindi siya bingi, may nakabara lang. Pero hindi lumingon si Lakan. Ang narinig lang ni Lakan ay ang ingay ng isang baliw, na yaya, na sumira sa buhay nila. Alisin niyo na siya dito. Sigaw muli ni Lakan. Nawala si Amihan sa pinto. Rinig na lang ang kanyang mga sigaw na pahina ng pahina habang binababa siya sa hagdan. Hanggang sa tuluyan itong nilamon ng tunog ng sirena ng pulis sa labas. Naiwan si Lakan sa kwarto. Tahimik na ang paligid, maliban sa hikbi ni Himig. Dahan-dahang inalis ni Lakan ang bimpo sa tenga ng anak. Tumigil na ang pagdurugo, pero may natirang pamumula. Tinitigan ni Lakan ang mukha ng anak. Pawis na pawis ito. Pula ang mga mata. Tahan na, anak. Wala na siya. Hindi ka na niya masasaktan. Bulong ni Lakan, hinalikan ang noo ni Himig. Parating na si Dr. Severo. Aayusin niya ang lahat. Biglang huminto sa pag-iyak si Himig. Dumilat ang bata. Tumingin siya kay Lakan. Ang mga mata nito ay may kakaibang focus. Parang nakikilala niya kung saan nanggagaling ang tunog. Pa! Napasinghap si Lakan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Iyon ba ay boses ng anak niya? Nagsasalita ba ito? Pero bago pa man siya makasagot, muling pumikit si Himig at nawalan ng malay dahil sa sobrang pagod at shock. Napaupo si Lakan sa kama. Tulala. Ang dugo ni Himig ay nasa mga kamay pa rin niya. Ang bigat ng nangyari ay unti-unting lumulubog sa kanya. Nagkamali ba siya? Napatingin siya sa sahig, sa may paanan ng kabinet. Madilim doon. Parang may kung anong kumikinang ng bahagya, pero agad ding nawala dahil sa anino. Umiling si Lakan. Hindi. Imposible. Ang sabi ni Dr. Severo, delikado ang ginawa ni Amihan. Ang sabi ni Dr. Severo, nerve damage ito. Pinili ni Lakan na maniwala sa kinasanayan. Pinili niyang isara ang kanyang isip dahil sa takot na aminin sa sarili niya na baka siya ang naging dahilan kung bakit nagtagal ang pagdurusa ng anak niya. Tumayo si Lakan at kinuha ang telepono. Tinawagan niya ang kanyang abogado. Attorney! Matigas na sabi ni Lakan habang nakatingin sa kawalan. Gusto kong siguraduhin na hindi na makakalabas ng kulungan ang babaeng iyon. I want her to rot in jail. Sa labas, humahagupit pa rin ang bagyo kasabay ng paghagupit ng kapalaran sa buhay ni Amihan.
Pero sa loob ng kwarto, isang katotohanan ang tahimik na nakatago sa ilalim ng cabinet. Isang itim na perlas na naghihintay ng panahon para muling matagpuan. Malamig, masikip, at amoy kalawang. Ito ang sumalubong kay amihan pagkalipas ng ilang oras na biyahe sa loob ng police mobile. Ibinaba siya sa istasyon ng pulisya sa bayan, basang-basa pa rin ang damit mula sa ulan, at nanginginig sa ginawa't takot. Wala nang tanong-tanong. Agad siyang ipinasok sa isang selda na may rehas na bakal na kinakalawang na. Sa loob, may dalawang babaeng nakahiga sa manipis na karton sa sahig. Tumingin sila kay amihan, mga matang puno ng awa at pagtataka kung bakit ang isang babaeng mukhang yaya ay isinama sa kanila. Umupo si amihan sa sulok, sa mismong semento. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Diyos ko! Bulong niya. Ang luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Bakit po ganito? Wala siyang iniisip na sarili. Hindi niya iniisip kung paano siya kakain o kung paano siya makakatulog sa matigas na sahig. Ang laman ng isip niya ay si Himig. Kamusta na kaya ang bata? Dumudugo pa ba ang tenga nito? Nakita na kaya ni Lakan ang perlas sa ilalim ng cabinet? Sa bawat minutong lumilipas, ang puso ni amihan ay parang pinipiga. Alam niyang sa mga oras na ito, baka dumating na si Dr. Severo. Baka lasunin na naman nito ang isip ni Lakan. At ang mas masakit, baka saktan na naman nito ang bata para pagtakpan ang katotohanan. Ate! Tawag ng isang babae sa kabilang sulok. Bago ka lang? Anong kaso mo? Tumingin si amihan. Pinilit niyang ngumiti, kahit pait lang ang nararamdaman niya. Child abuse daw po, mahinang sagot ni amihan. Pero, tinulungan ko lang naman siya. Niligtas ko lang ang alaga ko. Tumahimik ang selda. Maging ang mga kriminal ay alam kung kailan nagsasabi ng totoo ang isang tao. At sa mga mata ni amihan, walang bahid ng kasamaan. Puro pagmamahalan lang na hindi naunawaan ng mundo. Ipinikit ni amihan ang kanyang mga mata at nagdasal. Kahit dito na po ako mabulok, Lord. Kahit hindi na ako makalaya. Basta po, sana ay marinig na, ni Himig, ang ganda ng mundo na nilikha niyo. Sana ay maniwala ang tatay niya. Samantala, sa pribadong kwarto ng Sansinag Medical Center, ang hangin ay amoy gamot at antiseptiko. Masyadong malinis, masyadong tahimik. Nakaupo si Lakan sa tabi ng kama ni Himig. Nakabenda na ang kaliwang tenga ng bata. Mahimbing itong natutulog dahil sa sedative na itinurok ng nurse kanina pagkadating nila. Nakatingin si Lakan sa kanyang mga kamay. May mantsa pa rin ang dugo ng kanyang anak sa kanyang kuko na hindi nakuha ng paghuhugas niya kanina. Bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Severo Corpus. Baka sa mukha ng doktor ang pagmamadali, pero pilit niyang pinapakalma ang kanyang kilos. Lakan! Bungad ng doktor. Lumapit siya agad sa kama at tiningnan ang chart ng pasyente. Kumusta siya? Ano ang sabi ng ER doctor? Laceration sa ear canal. Matamlay na sagot ni Lakan. Hindi tumitingin sa doktor. May punit sa loob. Dumugo ng malakas kanina. Napalunok si Dr. Severo. May nakuha ba silang kahit ano sa loob? Baka naiwan ng yaya ang dulo ng tiyan o bulak. Umiling si Lakan. Wala. Sabi ng doktor sa ER, malinis naman daw ang loob bukod sa sugat at pamamaga. Nilinis na nila. Nakahinga ng maluwag si Dr. Severo. Salamat naman, isip niya. Ibig sabihin, nakuha ni amihan ang perlas at tumalsik ito kung saan. O baka naman hindi niya talaga ito nakuha at nabaon lang lalo sa loob kaya hindi nakita ng ER doctor dahil sa dami ng dugo. Kailangan niyang makasiguro. Kailangan niyang siya mismo ang tumingin. Mabuti kung ganoon, sabi ni Severo. Inaayos ang kanyang salamin. Pero hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nakikita ang pinsala. Sa nerves, sabi ko naman sa'yo, delikado ang ginawa ng babaeng yon.
Kailangan kong eksaminin si Himig ngayon din bago pa mamagalalo at umakyat sa utak ang impeksyon. Natutulog siya, Dok, sabi ni Lakan. May pag-aalinlangan sa boses. Pagod na pagod ang bata. Lakan, buhay niya ang nakataya dito. Pananakot ni Severo. Kumuha siya ng isang hiringgilya at isang bote ng gamot mula sa kanyang bag. Bibigyan ko lang siya ng kaunting pampatulog pa para hindi siya magising habang tinitingnan ko. Masakit ito kung gising siya. Tumayo si Lakan para pigilan sana ang doktor, pero ang takot para sa anak ang nangibabaw. Tumabi siya para bigyan ng daan si Severo. Lumapit si Dr. Severo sa bata. Handa na ang hiringgilya. Ang plano niya ay patulugin lalo si Himig, dukutin ng perlas kung nandoon pa o sirain ang eardrum para tuluyan ng mawalan ng pandinig ang bata at masisi niya si Amihan sa total deafness nito. Hinawakan ni Severo ang braso ni Himig, biglang dumilat ang bata. Hindi ito dahan-dahang pagdilat. Ito ay pagdilat ng isang taong nasa panganib. Nakita ni Himig ang mukha ni Dr. Severo. Nakita niya ang salamin. Nakita niya ang puting coat. At higit sa lahat, nakita niya ang hiringgilya, ang alaala ng sakit, ng mga paulit-ulit na pagtusok, ng marahas na paglilinis, ay bumalik lahat kay Himig. Ungol ni Himig. Buong lakas niyang tinabig ang kamay ni Dr. Severo. Aray! Sigaw ng doktor nang tumalsik ang hiringgilya sa sahig. Nagwala si Himig. Hindi siya makasigaw ng salita. Pero ang galaw ng katawan niya ay nagsusumigaw ng layuan mo. Ako! Hawakan mo siya, Lakan. Nagwawala na naman siya. Utos ni Severo, natataranta. Kailangan ko siyang turukan. Lumapit si Lakan para yakapin ang anak, pero sa pagkakataong ito, tinulak siya ni Himig. Umatras ang bata hanggang sa headboard ng kama, nanginginig at nakaduro kay Dr. Severo. Ang mga mata ni Himig ay puno ng akusasyon. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na may dalang tray ng mga gamot at metal na instrumento para sa dressing ng sugat. Sir, ano pong nangyayari? Dahil sa gulo, nasagi ni Lakan ang nurse habang sinusubukan niyang awatin si Severo na pilit lumalapit sa bata. Bitawan niyo ako. Sigaw ni Severo nawawala na sa sarili. Kailangan kong gamutin ang bata. Sa gitna ng komosyon, nawalan ng balanse ang nurse. Ang hawak niyang metal na tray ay dumulas mula sa kanyang kamay. Bumagsak ito sa tiled floor ng ospital. Ang tunog ay napakalakas, matinis at umaaling-awngaw sa buong kwarto. Ang mga gunting at metal bowl ay nagkalat at lumikha ng sunod-sunod na ingay. Biglang tumigil ang lahat sa paggalaw. Nakatingin si Lakan kay Himig. Ang inaasahan niya ay wala. Inaasahan niyang tulad ng dati, hindi mapapansin ni Himig ang tunog. Inaasahan niyang magpapatuloy lang ito sa pagwawala dahil sa nakikita ng mata nito. Pero mali siya. Sa sandaling bumagsak ang tray, napahinto si Himig sa pag-iyak. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis pa sa kidlat, itinaas niya ang kanyang dalawang kamay at tinakpan ang kanyang mga tenga. Napangiwi ang bata. Tila nasasaktan ng sobra sa tunog na naririnig niya. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan ng kwarto, isang salita ang lumabas sa bibig ng bata. Hindi ungol, hindi iyak, kundi isang malinaw na salita na nanggaling sa isang taong naririndi. Maingay. Nanigas si Lakan sa kanyang kinatatayuan. Ang nurse ay napatakip ng bibig. Si Dr. Severo ay namutla at napaatras, nabitawan ang kanyang stethoscope. Anong sinabi mo? Bulong ni Lakan. Ang tuhod niya ay nanghina. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama, hindi pinapansin ng doktor. Tumingin si Himig sa ama. Inalis niya ang kamay sa tenga niya ngayong wala na ang ingay. Tumingin siya sa metal tray sa sahig, tapos kay Lakan. Papa, sabi ng bata. Ang boses ay paos at hindi sanay magsalita. Pero malinaw. Maingay. Po. Napaluhod si Lakan sa sahig.
Ang mga luha ay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata. Nagsalita ang anak niya. Narinig ng anak niya ang pagbagsak ng tray. Narinig ng anak niya ang salitang Papa. 5 taon. 5 taon niyang innakala na bingi ang anak niya. 5 taon siyang gumastos ng milyon-milyon. Lumingon si Lacan kay Dr. Severo. Wala na ang paggalang sa mga mata ng bilyonaryo. Wala na ang tiwala. Ang nakikita na lang niya ay isang halimaw na nakaputi. Doc! Ang boses ni Lacan ay mababa. Parang kulog bago ang bagyo. Bakit narinig ng anak ko ang tray? Bakit siya nagsalita? Hindi makasagot si Dr. Severo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Lacan, reflex lang yan. Auditory hallucination. Auditory hallucination. Sigaw ni Lacan habang tumatayo. Sinunggaban niya ang kwelyo ng doktor at itinulak ito sa pader. Sinabi niya maanggay. Sinabi niya papa. Paano magiging hallucination yon? Sa selda ng pulisya, nakadungaw si Amihan sa maliit na bintana kung saan nakikita ang buwan. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa ospital, pero naramdaman niya ang biglang paggaan ng kanyang dibdib. Isang malamig na hangin ang umihip at humaplos sa kanyang pisngi. Ang katotohanan ay parang tubig. Kahit anong pilit mong takpan, hahanap at hahanap ito ng daan para lumabas. At sa gabing ito, ang boses ni Himig ang bumasag sa dam ng kasinungalingan. Mabilis na pinaharurot ni Lacan ang kanyang sasakyan pabalik ng Hacienda Hiraya. Halos lumipad ang SUV sa basang kalsada, pero hindi niya alintana ang panganib. Ang isip niya ay naiwan sa ospital, sa boses ng kanyang anak na si Himig, na malinaw na bumigkas ng salitang papa. Iniwan niya muna si Himig sa pangangalaga ng mga pinagkakatiwalaang nurse at ng kanyang head security. Si Dr. Severo naman ay pinabantayan niya sa ospital. Hindi ito pwedeng umalis. Pero bago niya harapin ang doktor, kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng sagot. Sir, tingnan niyo ang ilalim ng cabinet. Andoon ang totoo. Iyon ang huling sigaw ni Amihan bago siya kaladkarin ng mga pulis. Sa oras na yon, tunog baliw ang tingin ni Lacan sa kanya. Pero ngayon ay parang boses ng propeta ang mga salitang iyon na umaalingaw-ngaw sa kanyang konsensya. Pagdating sa mansyon, hindi na hinintay ni Lacan na pagbuksan siya ng gate. Siya na mismo ang bumaba at tumakbo papasok. Walang kibo ang mga katulong na nakasalubong niya. Gulat sa itsura ng kanilang amo. Magulo ang buhok, may mantsa ng dugo sa damit, at parang hinahabol ng sariling anino. Dire-diretso si Lacan sa kwarto ni Himig. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang katahimikan at ang amoy ng alkohol na hindi pa nawawala. Nandoon pa rin ang lahat. Ang kama kung saan nakahiga ang kanyang anak kanina. Ang mga unan na may bahid ng dugo. Ang tray na naiwan ni Amihan sa side table. At ang tiyani na tumalsik sa sahig. Parang crime scene. At sa isip ni Lacan, siya ang kriminal. Dahan-dahang lumakad si Lacan papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat tibok ng puso niya ay parang sumusumbat. Lumapit siya sa pader kung saan niya itinulak si Amihan. Naalala niya ang takot sa mga mata ng dalaga. Naalala niya kung paano ito nagmakaawa. Niligtas ko lang ang alaga ko. Lumuhod si Lacan sa sahig. Ginaya niya ang pwesto ni Amihan. Inilabas niya ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight. Itinutok niya ang liwanag sa ilalim ng cabinet sa sulok kung saan itinuro ni Amihan. Madilim. Maalikabok. Inilapit pa ni Lacan ang kanyang mukha sa sahig. Halos humalik na ang pisngi niya sa carpet. Kinapa niya ang ilalim gamit ang kanyang kamay. Wala. Kinabahan siya. Paano kung wala? Paano kung guni-guni lang ni Amihan ang lahat at nagkataon lang na narinig ni Himig ang tray? Paano kung tama si Dr. Severo na nerve damage lang ito na naghil ng kusa? Akmang tatayo na sana si Lacan nang may mahagi pang dulo ng kanyang daliri. Isang bagay na maliit, bilog, matigas,
Hinila niya ito palabas. Itinapat niya ito sa liwanag ng flashlight. Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Napaupo siya ng tuluyan sa sahig habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng walang tigil. Sa palad niya, nakaupo ang isang itim na perlas. May bahid pa ito ng natuyong dugo at nana. Ang kinang nito ay nababalutan ng dumi, pero hindi maikukaila ang hugis at bigat nito. Hindi ito buto, hindi ito osteoma, hindi ito tumor, isa itong perlas. At hindi lang ito basta kung anong perlas. Kilala ni Lakan ang perlas na ito. Bumalik sa alaala niya ang isang tagpo, 5 taon na ang nakakaraan. Ang asawa niyang si Marikit, bago ito namatay sa aksidente. Suot-suot nito ang paborito nitong kwintas, isang South Sea Pearl Necklace. Naalala ni Lakan ang araw ng libing. Si Himig, na noon ay 3 taong gulang pa lang, ay iyak ng iyak habang yakap ang kwintas ng ina. Napigtas ang kwintas dahil sa higpit ng yakap ng bata. Nagkalat ang mga perlas sa sahig. Inakala nilang nakuha na nilang lahat ang mga butil. Pero may isa palang nawawala. Napapikit si Lakan at humagulgol. Ang luhang kanina pa niya pinipigil ay bumuhos na parang ulan. Mama, naalala niya kung paano laging hawak ni Himig ang tenga niya. Hindi dahil masakit ang nerves, kundi dahil itinago ng bata ang alaala ng kanyang ina sa loob ng kanyang katawan. Inilagay ni Himig ang perlas sa tenga niya para marinig niya ang boses ng kanyang mama, para maging malapit ito sa kanya. Isang inosenteng gawa ng isang batang nangungulila. At sa loob ng 5 taon, ang perlas na yon ay naging lason. At si Dr. Severo, alam ng doktor ang totoo. Imposibleng hindi niya ito nakita sa loob ng maraming taon ng paglilinis at pagsusuri. Pinatagal ng doktor ang sakit. Ginawa niyang gatasan si Himig at muntik na niyang putulin ang nerves ng bata para habang buhay na itago ang kanyang kapabayaan at kasakiman. At si Amihan, napatingin si Lakan sa pintuan kung saan kinaladkad ng mga pulis ang dalaga. Si Amihan, na walang alam sa medisina, na walang yaman, na walang kapangyarihan. Siya ang nakakita. Siya ang naglakas loob. Siya ang gumawa ng hindi nagawa ng ama, ang pakinggan ng tahimik na sigaw ng bata. Isinugal ni Amihan ang kalayaan niya para sa anak ni Lakan. At ano ang iginanti ni Lakan? Pinusasan. Ipinahiya. Ikinulong. Diyos ko, anong ginawa ko? Bulong ni Lakan sa sarili. Ang pagsisisi ay parang asido na tumutunaw sa kanyang puso. Patawarin mo ako, Amihan. Patawad. Mahigpit niyang kinuyom ang perlas sa kanyang palad hanggang sa bumaon ito sa kanyang balat. Ang sakit ay wala kumpara sa sakit ng konsensya niya. Biglang tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya ito agad. Umaasang balita ito mula sa ospital. Hello? Lakan Ilustre speaking. Sir Lakan, ito po si Chief Mendoza ng police station. Seryosong boses ang nasa kabilang linya. Chief, mabilis na sagot ni Lakan, pinapahid ang luha sa kanyang mukha. Tungkol kay Amihan Di Malanta, gusto kong iurong ang... Sir, iyon na nga po ang itatawag ko. Putol ng pulis. Kaka-process lang po ng papers niya. Dahil po sa bigat ng akusasyon ninyo na serious physical injury at child abuse, at dahil wala siyang pampiyansa, inilipat na po siya ngayong gabi sa city jail. Nanlamig si Lakan. Ano? Bakit ang bilis? Standard protocol po, sir. Delikado po siya dito sa maliit na selda namin dahil may mga galit sa child abuser. At saka po, may nagtulak na prosecutor na madaliin ang kaso. Isang abogado na ipinadala daw ng doktor ninyo. Si Dr. Corpus. Napamura si Lakan. Dr. Severo. Kumikilos na ang demonyo. Gusto nitong iligpit si Amihan bago pa malaman ni Lakan ang totoo. Nasaan siya ngayon, Chief? Tanong ni Lakan. Tumatakbo na palabas ng kwarto. Nasa biyahe na po ang van papuntang city jail, sir. Baka nasa highway na sila. Kapag nakapasok na po siya sa city jail system, sir, mahirap na po siyang mailabas agad.
Aabuti ng ilang linggo bago ma-reverse ang booking kahit iurong niyo pa ang kaso. Magkakaroon na siya ng permanent record. Pigilan niyo ang van. Sigaw ni Lacan habang sumasakay sa kanyang kotse. Huwag niyo siyang ipapasok sa city jail. Papunta na ako. Sir, hindi po namin pwedeng pigilan niyo sila o ako mismo ang magpapatanggal sa inyo sa pwesto. Binaba ni Lacan ang telepono. Binuhay niya ang makina ng sasakyan. Ang ulan ay tumigil na. Pero ang bagyo sa loob ng dibdib ni Lacan ay nagsisimula pa lamang. Hawak ang itim na perla sa isang kamay at ang manibela sa kabila. Pinaharurot ni Lacan ang sasakyan palabas ng Hacienda Hiraya. Kailangan niyang maabutan si Amihan. Kailangan niyang humingi ng tawad at kailangan niyang sabihin sa babaeng iyon na siya ang tunay na himala na dumating sa buhay nilang mag-ama. Mabilis pa sa kidlat ang pagharurot ng itim na SUV sa madulas na kalsada ng Sansinag. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang kalsada ay nananatiling basa at delikado. Mahigpit ang hawak ni Lacan sa manibela. Mapuputi na ang kanyang mga knuckles. Sa unahan, natatanaw na niya ang taillights ng police mobile. Ito na ang van na nagdadala kay Amihan sa city jail. Hindi ko hahayaang mangyari ito, bulong ni Lacan sa sarili. Hindi sa pagkakataong ito. Binilisan pa niya ang takbo. Nang madikitan niya ang van, bumusina siya ng mahaba at paulit-ulit. Beep! Nagulat ang driver ng pulis. Lacan swerved his car, cutting in front of the van, forcing it to screech to a halt sa gilid ng highway. Agad na bumaba si Lacan. Hindi alintana na nakapaalang siya. Naiwan niya ang kanyang sapatos sa pagmamadali kanina sa mansyon. Basang-basa ang semento, pero tumakbo siya palapit sa van na parang isang baliw. Buksan niyo ito! Buksan niyo! Sigaw ni Lacan habang kinakatok ang bintana ng pulis. Bumaba ang mga pulis, nakahawak sa kanilang mga baril. Pero nang makilala nila kung sino ang humarang sa kanila, agad nilang ibinaba ang kanilang armas. Sir Lacan, ano pong nangyayari? Tanong ng isa. Ilabas niyo siya. Ngayon din. Utos ni Lacan. Habol ang hininga. Ilabas niyo si Amihan. Nagkatinginan ng mga pulis. Pero sir, kayo po ang nagpakulong. Sinabi ng ilabas niyo siya. Ako ang complainant at binabawi ko na ang lahat ng kaso. Mali ang nangyari. Maling-mali. Dahil sa takot sa impluwensya ng mga ilustre, mabilis na binuksan ng pulis ang likod ng van. Sa loob, nakita ni Lacan si Amihan. Nakaupo ito sa sahig ng van, nakasandal sa spare tire, nakaposas ang mga kamay, ang buhok niya ay gulo-gulo, at ang mukha niya ay puno ng dumi at luha. Nanginginig siya sa takot. Nang makita niya si Lacan, umurong siya. Akala niya ay sasaktan siya ulit nito. Akala niya ay dadagdagan pa ang parusa sa kanya. Sir, wala po akong ginawa. Garalgal na sabi ni Amihan, tinatakpan ang mukha gamit ang nakaposas na kamay. Nadurog ang puso ni Lacan. Sa buong buhay niya, nasanay siyang iginagalang at kinatatakutan. Pero sa sandaling ito, sa harap ng babaeng ito na walang-wala, pakiramdam niya ay siya ang pinakamababang nilalang sa mundo. Susi! Akin na ang susi! Sigaw ni Lacan sa mga pulis. Nataranta ang pulis at inabot agad ang susi ng posas. Pumasok si Lacan sa loob ng masikip at maduming likod ng van. Hindi niya ininda ang putik sa sahig. Lumuhod siya. Ang dakilang Lacan ilustre. Lumuhod sa harap ng kanyang kasambahay. Nanginig ang mga kamay ni Lacan habang inaabutan ang posas ni Amihan. Click! Nang matanggal ang bakal, agad na hinawakan ni Amihan ang kanyang mga pulso na namumula at may pasa. Umiiyak pa rin siya, hindi makatingin ng diretso sa amo. Umuwi na po tayo, sir. Hindi na po ako uulit. Hikbi ni Amihan. Hindi, Amihan. Tignan mo ako. Malambibing siring ni Lacan, pero basag ang boses nito. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalaga.
Wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagkamali. Dahan-dahang iniangat ni Lakan ang kanyang kanang kamay at ibinuka ang kanyang palad. Sa gitna nito, nagniningning ang itim na perlas. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Napahawak siya sa kanyang bibig. Nakita niyo po. Tama ka. Tumutulo ang luha ni Lakan habang nagsasalita. Tama ka sa lahat. Hindi siya bingi, may nakabara lang. At ang doktor na pinagkatiwalaan ko ang siyang muntik ng sumira sa buhay ng anak ko. Tinitigan ni Lakan si Amihan sa mata. Ikaw ang nagligtas sa kanya, Amihan. Ikaw ang nanindigan nung ako ay bulag. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Patawarin mo ako kung hindi ako naniwala. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amihan ang sinseridad ni Lakan. Wala na ang pader sa pagitan nila. Si Himig po, tanong ni Amihan. Kamusta na po siya? Nagsalita siya. Ngumiti si Lakan sa gitna ng luha. Narinig niya ako at kailangan kanya ngayon. Tinulungan ni Lakan na tumayo si Amihan. Inalalayan niya ito palabas ng van na parang isang reyna, hindi isang preso. Sakay, utos ni Lakan. Binubuksan ang pinto ng kanyang SUV. Tatapusin natin ito. Panahon na para harapin si Dr. Severo. Sa San Sinag Medical Center, abala si Dr. Severo sa pag-iimpake ng mga gamit sa kanyang opisina. Kinakabahan siya. Ang pagbigkas ni himig ng papa at maingay ay hindi niya inaasahan. Alam niyang oras na lang ang bibilangin bago matuklasan ang lahat. Kailangan niyang umalis ng bansa, bukas na bukas din. Kinuha niya ang medical chart ni Himig. Sisirain niya ito, papalitan niya ng peke. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina ng malakas. Blag! Napatalon si Severo. Tumambad sa kanya si Lakan. Ang mukha nito ay kalmado, pero ang mga mata ay nagliliyab sa galit. At sa likod niya nakatayo si Amihan. Madungis, gulo ang buhok, pero nakataas ang noo. Lalakan, nauutal na bati ni Severo. Bakit kasama mo ang babaeng yan? Delikado siya. Naglakad si Lakan papasok. Isinara ni Amihan ang pinto at humarang dito. Delikado? Tanong ni Lakan ng mahina. Sino ang mas delikado, Dok? Ang yaya na nagmalasakit? O ang doktor na hinayaang mabulok ang tenga ng isang bata para sa pera? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tanggi ni Severo, umaatras hanggang sa mapasandal sa kanyang mesa. Ginawa ko ang lahat para kay Himig. Osteoma ang sakit niya. Talaga? Lumapit si Lakan at inilapag ang itim na perlas sa ibabaw ng mesa ni Severo. Ang tunog ng perlas na tumama sa salamin ng mesa ay parang tunog ng hatol ng kamatayan para sa karera ng doktor. Namutla si Severo, tinitigan niya ang perlas na parang multo. Nakita ko yan sa ilalim ng cabinet, madiing sabi ni Lakan. Ang perlas na galing sa kwintas ng asawa ko. Ang perlas na 5 taon mong itinago sa loob ng tenga ng anak ko habang pinapanood mo kaming magdusa. Nagkakamali ka. Hindi ko yan nakita. Huwag mo akong gaguhin. Sigaw ni Lakan. Sinuntok niya ang mesa, dahilan para magtalsikan ang mga gamit ni Severo. Espesyalista ka. Ilang beses mong nilinis ang tenga niya. Imposibleng hindi mo nakita ang isang bagay na kasing laki nito. Sinadya mo. Sinadya mong perahan ako. Bago pa makasagot si Severo, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang mga pulis, kasama ang hospital director na mukhang dismayado at galit. Dr. Severo Corpus, sabi ng Chief of Police, inaaresto ka namin sa kasong medical malpractice, child abuse at serious fraud. May karapatan kang manahimik. Habang pinupusasan si Severo, tumingin siya kay Amihan. Wala siyang nakitang galit sa mukha ng dalaga, kundi awa. Awa para sa isang taong kinain ng kasakiman. Lakan, parang awa mo na. Pag-usapan natin to. Sigaw ni Severo habang hinihila palabas. Hindi na siya pinansin ni Lakan.
Humarap siya kay amihan. Tara na, yaya ni Lakan. May naghihintay sa atin. Naglakad sila papunta sa kwarto ni Himig. Nasa labas pa lang sila, rinig na nila ang iyak ng bata. Iyak ito ng isang batang naguguluhan sa dami ng bagong tunog na naririnig niya. Binuksan ni Lakan ang pinto. Nakaupo si Himig sa kama. Nakatakip ang mga kamay sa tenga, umiiyak. Ang mga nurse ay hindi makalapit dahil tinatabig sila ng bata. Pumasok si amihan. Himig! Tawag niya. Ang boses niya ay mahina, malambing at pamilyar. Sa gitna ng ingay ng aircon, ng mga beep ng makina at ng mga boses ng nurse, narinig ni Himig ang boses na yon. Ang boses na kumanta sa kanya nung gabing puno ng sakit. Ibinaba ni Himig ang kanyang mga kamay. Lumingon siya sa pinto. Nakita niya si amihan. Madungis pero nakangiti. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng bata habang tumutulo ang luha. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sa pagkakataong ito, hindi lang ungol ang lumabas. Ginamit niya ang boses na matagal nang nakakulong. Mama, Ami. Napahagulgol si amihan at tumakbo palapit sa kama. Sinalubong siya ng yakap ni Himig. Napakahigpit. Isubsob ng bata ang mukha niya sa leeg ni amihan, umiiyak ng malakas, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Lumapit si Lakan at niyakap silang dalawa. Ang pamilyang binuo ng sakit at pinagtagpo ng tadhana, ngayon ay buo na. Sa labas ng bintana, tumigil na ang ulan. Ang unang sinag ng araw ay nagsisimula nang sumilip, hudyat ng bagong umaga sa Hacienda Hiraya. Hudyat na tapos na ang katahimikan. Lumipas ang 3 buwan. Kung dati, ang Hacienda Hiraya ay balot ng katahimikan at dilim, ngayon ay para itong nagising mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Bukas na ang lahat ng bintana. Ang makakapal na kurtina na humaharang sa araw ay pinalitan na ng manipis at puting tela na sumasayaw sa ihip ng hangin. At higit sa lahat, ang bahay ay puno na ng ingay. Hindi ingay ng sigawan o iyak, kundi ingay ng musika. Mi. Sa loob ng music room, nakaupo si Himig sa harap ng malaking grand piano. Dahan-dahan niyang pinipindot ang mga keys. Sa bawat tunog na lumalabas, napapapikit ang bata at napapangiti. Dinadamdam ang vibration ng musika sa kanyang pandinig. Nakatayo si amihan sa may pintuan, nakasandal at pinapanood ang bata. Hawak niya ang isang baso ng juice. Hindi niya mapigilang mapaluha sa tuwa. Ang layo na ng narating nila. Wala na ang impeksyon sa tenga ni Himig. Magaling na ang sugat. At bagamat may kaunting hearing loss sa kaliwang tenga dahil sa tagal ng pagkakabara ng perlas, malinaw na ang pandinig niya sa kanan. At sa tulong ng speech therapy, unti-unti na siyang nakakapagsalita ng mga simpleng pangungusap. Ang batang tinawag nilang halimaw at baliw noon, ngayon ay isa ng masiglang paslit na uhaw, matuto, tungkol sa mundo. Ang galing naman ng Himig ko, bati ni amihan habang pumapasok sa kwarto. Lumingon si Himig. Ang mukha niya ay maaliwalas, malayo sa mukhang puno ng takot noon. Mama Ami, masayang bati ni Himig. Tumalon siya mula sa upuan at tumakbo para yumakap sa bewang ni amihan. Laro tayo. Laro sa labas. Hinaplos ni amihan ang buhok ng bata. Sige, pero ubusin mo muna itong juice mo at magpaalam tayo kay papa mo. Biglang lumungkot ang mukha ni amihan nang mabanggit niya ang papa. Sa loob ng 3 buwan, naging maayos ang lahat. Ipinakulong ni Lakan si Dr. Severo at siniguradong hindi na ito makakapanggamot kahit kailan. Binigyan din ni Lakan ng panggamot ang nanay ni amihan sa probinsya at pinatira pa ito sa isang maayos na bahay. Sobrang bait ni Lakan, sobrang generous, pero habang gumagaling si Himig,
Isang katanungan ang bumabagabag sa isip ni Amihan. Kailangan pa ba niya ako dito? Ang kontrata niya ay bilang yaya ng isang batang may special needs. Pero ngayon, normal na bata na si Himig. May mga tutor na ito. Hindi na kailangan nilakan ng isang yaya na walang pinag-aralan. Amihan. Napatalon si Amihan sa gulat. Sa pintuan, nakatayo si Lakan. Iba na rin ang itsura ng amo niya. Wala na ang mga kunot sa noo. Wala na ang mabigat na aura. Nakasuot ito ng simpleng puting polo na nakatupi ang manggas, mukhang presko at payapa. Sir Lakan, yumuko si Amihan. Sorry po, lalabas lang sana kami ni Himig. Sige Himig, mauna ka na sa garden. Susunod kami ni Mama Ami mo. Nakangiting sabi ni Lakan sa anak. Tumakbo si Himig palabas, bit-bit ang kanyang saranggola. Naiwan silang dalawa sa kwarto. Unti-unting nawala ang nangiti ni Lakan at napalitan ito ng seryosong tingin. Lumapit siya kay Amihan. Nakita ko ang bagahe sa kwarto mo kanina nung dumaan ako. Panimula ni Lakan. Nakaimpake ka. Aalis ka ba? Napalunok si Amihan. Hindi siya makatingin ng diretso kay Lakan. Opo, sir. Mahinang sagot niya. Magaling na po si Himig. Maayos na po ang nanay ko sa probinsya dahil sa tulong niyo. Sobra-sobra na po ang naibigay niyo sa akin. Sa tingin ko po, panahon na para bumalik ako sa amin. Hindi niyo na po kailangan ng yaya. Tumahimik ang paligid. Rinig lang ang tawa ni Himig sa labas. Tama ka, sabi ni Lakan. Parang sinaksak ang puso ni Amihan. Tama ka. Ibig sabihin, gusto na rin siyang paalisin ni Lakan. Pinilit niyang ngumiti para itago ang sakit. Salamat po sa lahat, sir. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang kabaitan niyo. Patapusin mo muna ako, Amihan. Putol ni Lakan. Humakbang siya palapit, hanggang sa maamoy na ni Amihan ang pamilyar na pabango nito. Hinawakan ni Lakan ang kamay ni Amihan. Ang mga kamay na dating pinusasan niya, ngayon ay hawak niya ng may pag-iingat, parang babasaging kristal. Tama ka, ulit ni Lakan, nakatitig sa mga mata ni Amihan. Hindi ko na kailangan ng yaya, kayang-kaya na ni Himig ang sarili niya. Binitiwan ni Lakan ang isang malalim na buntong hininga. Pero ako ang may kailangan. Naguguluhan si Amihan. Sir, noong nawala ang asawa ko, namuhay ako sa dilim. Sinisi ko ang mundo. Naging bulag ako sa katotohanan. At dahil doon, muntik ko nang masira ang buhay ng sarili kong anak. Paliwanag ni Lakan. Ang boses niya ay puno ng emosyon. Dumating ka, Amihan. Isang simpleng babae na walang yaman, pero may tapang na higit pa sa akin. Inilapit ni Lakan ang kamay ni Amihan sa kanyang dibdib. Ramdam ni Amihan ang mabilis na tibok ng puso ng bilyonaryo. Ikaw ang nagbalik ng liwanag sa bahay na ito. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano makinig ulit. Hindi lang sa salita, kundi sa puso. Umiling si Amihan. Tumutulo na ang luha. Sir Lakan, katulong lang po ako. Hindi po ako bagay sa mundo niyo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mundo, madiing sabi ni Lakan. Ang yaman at titulo, lahat yan pwedeng mawala. Pero ang isang taong handang isakripisyo ang kalayaan niya para sa anak ko, iyan ang tunay na yaman na hindi ko napakakawalan. Pinunasan ni Lakan ang luha sa pisngi ni Amihan gamit ang kanyang hinlalaki. Huwag kang umalis, Amihan, hindi bilang yaya, kundi bilang kasama ko, bilang ilaw ng tahanan na ito, bilang nanay ni Himig, at bilang mahal ko. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Mamahal? Ngumiti si Lakan, isang ngungiting abot hanggang mata. Mahal kita, Amihan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Siguro nung nakita kitang nagmamakaawa sa mga pulis para sa anak ko. O baka nung unang beses kitang nakitang ngumiti kay Himig. Basta ang alam ko, hindi na buo ang Hacienda Hiraya kung wala ka. Hindi makapaniwala si Amihan. Ang isang Lakan ilustre,
nagmamahal sa kanya? Sir, lakan, lakan na lang, bulong nito. Wala nang sir. Niyakap ni amihan si Lakan. Sa yakap na yon, ibinuhos niya ang lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan. Naramdaman niya ang higpit ng yakap pabalik ni Lakan na parang sinasabing, nandito ka na sa bahay. Ligtas ka na. Mahal din po kita. Lakan, bulong ni amihan. Sa labas ng bintana, tinatawag sila ni Himig. Papa, Mama Ami, tignan niyo. Kumala sila sa yakap at sabay na lumabas sa terrace. Ang araw ay palubog na, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa langit. Ang hangin ay presko galing sa dagat. Sa gitna ng malawak na damuhan, tumatakbo si Himig habang pinalilipad ang saranggola. Tumatawa siya. Huminto ang bata at tumingin sa kanyang mga magulang. Itinuro niya ang langit. Naririnig niyo po ba? Tanong ni Himig, nakangiti. Ang alin anak? Tanong ni Lakan habang nakaakbay kay amihan. Ang hangin, sagot ni Himig habang ipinipikit ang mga mata at dinadama ang simoy ng hangin sa kanyang mukha. Kumakanta ang hangin, sabi niya, masaya na tayo. Nagkatinginan si Lakan at amihan. Ngumiti sila sa isa't isa. Oo, masaya na sila. Ang perlas na dating nakabara at nagdulot ng sakit ay wala na. Pero ang aral na iniwan nito ay mananatili magpakailanman. Na minsan, kailangan nating makinig ng mabuti, hindi gamit ang ating mga tenga, kundi gamit ang ating puso para marinig ang tunay na himig ng pagmamahal. Dito nagtatapos ang kwento ng Hacienda Hiraya, pero dito rin nagsisimula ang kanilang tunay na buhay. Mga kaibigan, ang kwento ni Lakan, amihan at himig ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang bagay. Hindi nasusukat ang pagmamahal sa yaman o katayuan sa buhay. Minsan, ang mga taong may pinakamaraming pera ay siya pang pinakabulag sa katotohanan. At ang mga taong simple ang siyang may pinakamalinaw na pananaw. Huwag tayong matakot na ipaglaban ang tama, kahit na ang kalaban natin ay makapangyarihan. Dahil sa huli, ang katotohanan ay laging lalabas, parang boses na hindi pwedeng patahimikin habang buhay. At higit sa lahat, matuto tayong makinig. Dahil ang pinakamagagandang bagay sa mundo ay hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa emosyonal na paglalakbay na ito. Sana po ay naantig ang inyong mga puso at napaluha kayo sa tuwa sa naging wakas ng ating kwento. Kayo po, may kakilala ba kayong katulad ni amihan na matapang na nagmahal o katulad ni Lakan na natutong magpakumbaba? I-comment niyo po sa ibaba ang inyong mga reaksyon at kung anong parte ng kwento ang pinakatumatak sa inyo. Gustong-gusto po naming mabasa ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please huwag kalimutang i-like ang video na ito. I-share sa pamilya at mga kaibigan para ma-inspire din sila. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming love stories. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.